prayer natin ngayong hapon. Everlasting glory, sabi natin sa Panginoon, you alone are worthy, sinasabi mo natin. Intindihin po natin kung ano yung everlasting glory na yan. Ang sabi po sa Philippians 2 verse 6, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Kung ano po yung pagka-Panginoon niya, hindi po niya ginamit sa kanyang sariling kapakanan. Tayo po ang inisip niya. Verse 7, but made Himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of man. He made Himself nothing. Kung ano po yung atensyon na para sa Kanya, kung ano po yung karapatan na dapat sa Kanya, hindi Niya po tinanggap lahat yun, tinalikuran Niya lahat, kundi nga po gusto Niyang maging servant. Being born in the likeness of men, being born in the likeness of men. Dati po meron po akong alagang German Shepherd. Yan po si Golda. Napakabait niya, napaka-loyal, napaka-protective. Minsan po nagkasakit. Lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-aalaga, gusto kong ibigay sa kanya. Kung maaari nga ako, maging aso ako, para lalo ko pa siyang mamahalin, lalo ko pang maaalagaan. Pero hindi ko po magawa yon. Ang Panginoon po, napakaraniya kung nasan siya, siya po yung Panginoon. Ang layo po ng kanyang tinawid para magkatawang tao siya, at pinili niya pa rin yun para sa ating kapakanan. Bakit? Para makasama niya tayo, para makaisa siya sa atin. At kung saan siya naging nagkatawang tao, yun din po yung katawan na dinala niya sa Kalbaryo para sa ating kapakanan. Ang sabi po sa verse 8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Bakit? Para sa atin po. Yan po yung sinasabi nating everlasting glory. Para po lalo niyang maipadama ang pagmamahal niya sa atin, para po natin makamit ang buhay na walang hanggan, para ialay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, para po lahat ng ating pinagdadaanan ay mapagwagian niya, para ang bawat sakit, ang bawat karamdaman sa ating katawan, yun po ay mapapagaling niya. Yun po yung everlasting glory na kinakanta natin, na dinideclare natin ngayong hapon. Mga kapatid, huwag po nating sayangin yung everlasting glory na binigay ng Panginoon. Kung wala pa ang Panginoon sa buhay mo, tanggapin mo. Kung meron na, isabuhay natin at magkakaroon tayo lahat ng everlasting glory. Amen po ba? Manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong buhay. Salamat po at pinili niyong tawirin, Panginoon. Mula sa inyong pagiging Panginoon, pinili niyo pong magkatawang tao. Lord, we ask you, Lord, that you would always remind us never to forget your cross, Lord. Because even through your cross, that is where you have gained everlasting glory, even for us, God. Lord, remind us every day, remind us every moment, God, that we will give you that glory which you have paid for so much. Even this afternoon, Lord, we bring you everlasting glory. We worship you, Lord, because you alone are worthy. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name. Okay. Bago tayo umupo, batiin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo sa kanya, we will live in everlasting glory. Marami pa hong naghahanap ng upuan. Kung may bakanting upuan sa tabi nyo, pakitaas po yung kamay nyo para makita po ng mga usher natin. Thank you. May isang announcement lang po tayo. Sa darating na weekend, itong coming weekend po, magkakaroon po tayo ng volunteer weekend.
Sabihin nun natin, volunteer weekend. Sino po sa atin yung mga volunteer na ngayon? Taas po ang kamay. Kasama po ako sa magtataas ng kamay. Volunteer po ako sa music ministry. Pero nagising ako, communications pala. Sino yun po sa ating mga gustong mag-volunteer, baka ito na ho yung pagkakataon nyo, makakapag-serve kayo sa church, makakatulong kayo sa church. Lahat naman po tayo may talent, di ba? Meron ho bang walang talent? O, lahat po tayo may talent. Kaya next week po sana po lahat tayo mag-enlist tayo sa volunteer weekend. Meron po tayong makikitang video ngayon para lalo pong ipaliwanag.